Nakatakdang simula ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang pagre-review sa age of criminal liability sa Pilipinas ngayong parating na Miyerkules, July 1, 2026. Ang agarang pag-aksyong ito ng Senado ay tugon sa naging maugong na school shooting sa Tacloban City kung saan menor de edad ang mga suspect. Ayon sa pamunuan ng komite, layunin ng pagdinig na ito na masuri kung panahon na nga ba para baguhin ang ating Juvenile Justice and Welfare Act. Dahil sa tindi ng diskusyon sa bansa ngayon, haharapin ng mga mambabatas sa Senado ang napakahirap na hamon kung paano nila babalansehin ang kaligtasan ng komunidad at ang kinabukasan ng mga kabataan. Kung titingnan natin ang mga nakahaing mungkahi sa Senado, marami ang itinutulak na ibaba talaga ang edad ng pananagutan. Nangunguna rito ang Senate Bill No. 372 na isinulong ni Senator Robin Padilla kung saan nais niyang panagutin sa batas ang mga menor de edad na nasa 10 taong gulang pataas kapag nasangkot sa mabibigat na krimen. Ang katwiran ng mga pabor sa pagpapababa dapat nang makasabay ang ating batas sa modernong panahon kung saan mas maagang namumulat ang pag-iisip ng mga bata dahil sa internet at social media. Para sa kanila, ang pagpapataw ng mas maagang pananagutan ang paraan para mapigil ang mga sindikato at mga krimen sa loob ng mga paaralan. Sa kabilang banda, matindi rin ang paninindigan ng mga grupong kumukontra sa planong ito. Giit ng mga human rights advocates, child psychologists at ilang mambabatas, ang mga bata ay biktima rin ng kanilang kapaligiran, gaya ng kahirapan, broken families o kakulangan sa patnubay. Paliwanag ng mga eksperto, ang utak ng isang bata ay hindi pa tuluyang mature para maintindihan ang buong bigat at bunga ng kanilang mga desisyon. Paalala pa nila, ang kasalukuyang batas ay may pananagutan pa rin naman sa pamamagitan ng sapilitang rehabilitasyon sa mga bahay pag-asa at pagsasampa ng kaso sa mga irresponsableng magulang. Kaya ang pagtutok sa ugat ng problema ang dapat unahin imbis na ang pagpaparusa. Sa gitna ng napakaraming opinyon at emosyon, malinaw na walang iisang madaling sagot sa malaking hamon na ito. Ang pagpili kung paano natin itutuwid ang mga pagkakamali sa ating lipunan ay hindi lang basta usapin sa paglalagay ng numero o pagbabago ng mga salita sa isang piraso ng papel. Ang isang maayos at makatarungang sistema ay hindi lamang nakasalalay sa kung gaano tayo kabilis magparusa o kung gaano natin gustong protektahan ang mga nagkamali. Ang tunay na hustisya ay nakakamit kapag nagawa nating panatilihing ligtas ang ating mga paaralan at komunidad habang sinisiguro natin na ang bawat bata ay nagagabayan ng tama para hindi sila tuluyang maligaw ng landas. Hanggat nakikita natin ang halaga ng bawat buhay, ng biktima man o ng nagkasala, doon lang tayo makakabuo ng lipunan na may totoong kapayapaan at patas na katarungan para sa lahat.